Yan guys, oh, ano na tayo, mag-start na tayo, mag-start na tayo. Ayan, number one. So ito guys, no, ang daming ano dito, ang daming nagkamali. Ang daming nagkamali dito, ang daming nabudol, ang daming nalito. Bakit kaya? Sa mga ano hindi nakapag-take ng free mock boards ko diyan, so nasa blue app ko siya no, naka-post doon guys yung link. So pwede niyo 'yun i-take for free guys, yung questions doon. So kung nakasagot na kayo, ah, good luck. Charis. Congrats. Ayan, kung nakasagot na kayo doon. Nakita ko na yung mga scores nyo eh. So, madami namang ano guys, marami namang pumasa. Pa-comment po ng answers natin, pa-comment po. Pa-comment po na answers natin guys. Kinakabahan na kayo guys? Kinakabahan na ba kayo? Parang 50 ano na lang guys, 56 ba? 55. 56 days to go na lang ba? Malapit na. So siguro yung iba kinakabahan na sila no. Minsan ano, minsan madali na tayong ma-stress mga ganitong araw. Parang ano madali nang maselan na ganun, maselan. Ayan, which of the following illustrates conduction? Conduction, guys. Wait lang po. Check ko lang yung ano, yung pen ko kung gumagana. Ayan, conduction, guys, conduction. Tanggalin na natin si letter A, melting ice. So si melting ice wala naman hindi naman siya conduction, guys. Hindi yan related doon. Kasi si melting ice yan lang yung ano guys, yung heat transfer, involves heat transfer pero hindi siya example ng ano ng conduction guys. Ano lang yan guys, phase change lang siya. Phase change. For example, yung solid to liquid, ganun lang siya guys. Hindi siya conduction. Ma'am Rochi, parang feeling ko wala pa akong alam kahit matagal nang nagre-review. Ay, pag ganito ma'am, parang ano no, mas okay yan kasi parang feeling mo kulang pa yung review mo. So, mas magpupush ka pa. Pero, doon mo na mapapansin yan sa araw mismo ng let. So, tanggal din si steam rising, guys. Hindi rin siya yung sagot. Yung steam rising kasi evaporation lang yan, guys. Evaporation lang siya. Dito kasi yung pinag-usapan natin, conduction, radiation, convection, ayan. So, wala sila doon. Si letter A at saka si letter B. So, hindi rin yan boiling water. Si boiling water kasi convection siya. So, ito yung example ng convection. So, when we say convection, yan yung heat circulates within the liquid. Liquid to siya. Okay? So, hindi yan. Yes po, Ma'am Priority. So, answer po dito, ayan, scorching the feet on the sand. Ayan. Scorching the feet on the sand. Kasi kapag conduction, guys, yan na yung heat transfer through direct contact. Solid to solid siya, guys. Solid to solid. So, discuss natin yung tatlong yun. Kasi pabalik-balik yung tatlong yun, guys. Kapag conduction, yan na yung heat transfer through direct contact between sa solid to solid or between particles of matter. Ayun po siya. Kapag solid to solid, conduction. For example, another example natin, yung touching a hot pan handle. Yung hawakan um, ng pan, okay? So that yung heat transfer from the handle to your hand through direct contact is an example of conduction po. Tapos next naman tayo sa convection. Kapag convection, through liquid or fluid, guys. So transfer of heat through the movement of fluids. So liquid to liquid to siya. For example, yung boiling water. Tapos naman pag guys, pag radiation, yung wala dito, yung radiation guys, yan na yung heat transfer through atmosphere. So ano siya sa atmosphere siya guys. For example, yung araw, sunlight warming the earth, ganun. Or
heat from a campfire. Yun siya, digestion po yun. Ayan po, next question po tayo, number 2. So, ang daming nabudol doon sa Jessica Soho. Ako din. Isa din ako guys sa nabudol sa Jessica Soho kasi hindi ko kilala tong iba. Hindi ko na-review. So, ito guys. Which of the following individuals was awarded the Nobel Prize in 2021 for her work in journalism and defending freedom? So, ayan. Dito hindi siya si Loren Legarda. Si Loren Legarda guys, politician po siya. Hindi siya journalist. Politician po siya. So, Cecilia Muñoz Palma, hindi rin yan. It's either Jessica Soho at saka si Maria Ressa. Pero ang tamang sagot dito guys, si Maria Ressa po. Si Maria Ressa ang tamang sagot. Si Jessica Soho, journalist siya pero hindi siya yung nanalo ng Nobel Prize in 2021. Ayan, next question po tayo, number 3. Pa-comment po na answers natin. Pa-comment po. Number 3, the baby boomers, 1946 to 1964 is the generation who were born after. Ayan, may after dyan siya guys. Ito madali lang to maalala guys. So ayan, tanggal na yan si martial law, Philippine Independence at saka si World War. Ang sagot po dito ay World War II. So bakit? Bakit sa World War II? Kasi guys, yung hindi porket sinabing baby boomers, maraming baby, no? Hindi siya ganon. So, nung World War I at saka World War II, sobrang daming namamatay na tao, guys. Kasi gera man 'yan. So maraming mamatay na tao. So nung 1946 to 1964, natapos na yung natapos na yung World War II. So nagkaroon na ng pag-boom ng population. Dumami na yung population, guys. Population, dumami na siya. So kaya tinawag nila na the baby boomers. Ayan, kasi dumami na yung population. Okay? Ayan, next question po tayo, number 4. So guys, sa mga unang nag-answer ng free ko doon, free Macboard ko, nagkamali pala ako sa na-click ko na answer doon, pero change ko na siya ngayon. So ayan, kaya sana nakikinig kayo ngayon kasi i-discuss natin yung totoong tamang sagot. Sorry talaga. Kasalanan ko kasi mali yung napindot ko man. Hindi ako perfect. So don't judge me. Ayan po. Ano answer po dito? Anong answer po? Nagkamali ako dun sa guys, sa nalagay kong answer sa Macboard na free na pinost ko dun sa page. So dito, which violates the end does not justify the means. A. Arson. B. Mercy killing. C. Kidnapping. D. Murder. So pag-usapan muna natin, ano ba ang ibig sabihin ng the end doesn't justify the means. So ang ibig sabihin po ng the end doesn't justify the means, yan po, it means na na-achieve mo nga yung good or desirable outcomes pero hindi naman acceptable yung ginamit mo na method para ma-achieve yun. Hindi naman siya ethical or hindi naman siya morally right. Okay? For example, nag-ano tayo, tawag dito, nag nag-cheat ka sa board exam para pumasa ka. Okay? Nag-cheat ka. So pumasa ka nga, pero yung ginamit mo na method, 'di ba? Nag-cheat ka, mali pa rin siya, guys. Kahit na pumasa ka, mali pa rin siya kahit na-achieve mo yung outcome or yung results mo. Okay? Mali pa rin siya. So o kaya another example, nag-ano ka, nag-bend okay. Ito nangyari talaga to, nangyari to, guys. Nag
yung enroll ka sa online review, and then yung materials mo, sinesend mo siya sa kaibigan mo na wala siyang pera. So, sinesend mo yung mga materials, mga questions, mga handouts, mga videos, mga mockboard sa kaklase mo na hindi siya nag-enroll sa review center dahil wala siyang pera. Sinesend mo yun sa kanya ng libre, guys. So, ganon. So nung pagpasa ng let, pumasa nga yung kaibigan mo. So nakatulong ka nga sa kanya. Pero yung ginawa mo na way, mali siya, guys. Mali pa rin yun. So, ang nangyari doon sa kwento na yun, guys, hindi siya nakapasa. Legit yun, guys, hindi siya nakapasa. Bumagsak siya, pero yung kaibigan niya na binigyan niya ng mga materials, pumasa. So, ayun, parang na ano siya, na karma hits you back, ganun. Ayan. Okay, so dito guys, alin dito yung nagva-violate ng the end doesn't justify the means. Hindi yan arson. Yung arson guys, yung pagsunog ng mga establishments, ayan, so hindi yan arson. Hindi rin yan kidnapping. Hindi rin yan murder. So parang pare-parehas lang naman itong tatlo, no? Parang na parang puro negative talaga yung murder talaga tsaka kidnapping. Kasi pag sinabing murder, yung pinagplanuhan mo talaga siyang patayin, ganun. Ginusto mo talaga siyang patayin. Kidnapping naman, 'di ba? Kinidnap mo. So ang sagot dito, parang ito lang yung medyo may letter B, mercy killing. Kasi pag mercy killing kasi, for example, yung um, kamag-anak mo may sakit, ayun, may kamag-anak kang may sakit na malala yung sakit niya. Tapos sabi ng doktor, no, ah, parang tatanggalin na lang yung makina na bumubuhay sa kanya para matapos na yung paghihirap niya, o pagpatuloy lang na gano'n na naghihirap siya. So, ang pinili mo is like, tanggalin na lang yung makina na bumubuhay sa kanya. So, yun yung mercy killing, guys. So, yan yung nagva-violate ng the end doesn't justify the means. Although, nakatulong ka na ma matapos na yung paghihirap niya, mali pa rin kasi ginusto mo na mamatay siya, 'di ba? So, yun guys. Dito ang answer, number 4, mercy killing. Ayan, sana maalala nyo yan sa araw ng board exam. Okay pa. Next po, number 5. So, math, hindi ako nagdi-discuss ng math talaga kasi I hate math, man. Kaya nga social science major ako kasi ayoko ng math. So, may math tayo, guys. Kasi itong aquarium na to, pabalik-balik talaga, talaga to, guys. Hindi nawawala si aquarium. Ano bang meron dito kay aquarium na to? Ba't hindi nawawala? So ito, memorize ko na lang yung answer niya, guys. Memorize ko na lang. Memorize na lang ako sa math. And number 5, Bernadette's aquarium with a length, width, and height of 10 cm, 8 cm, and 6 cm respectively has a volume of, okay, so ayan, ano natin siya, guys, i-compute natin siya. 10 times 8 times 6, yan po ay 480. So, ang sagot po dito ay 480 cubic centimeters. Ayan po. Math, memorize na lang. Ayan po. Pero pag LCA, next po, number 7. Pa-repost ng live natin, guys. Maraming salamat. Ayan. Magta-top notch kayo pag ni-repost nyo to. Okay, number 7. Alin sa mga sumusunod na may tuturing na digrapo or yung digraphs sa English, digraphs. A. Reyna. B. Chinela. C. Sisiw. D. Sekyu. Dito guys, kapag digrapo or or digraphs, so combination siya ng two letters na nagpo-produce ng isang single sound. Okay? Two letters, lagyan natin dito. Two letters, single sound. So saan dyan yung may two letters siya pero single sound? For example, yung mga chi sound, guys. Chi, chi, yung mga ganyan. Chi, chi. For example, Jaryo. Ito din, DY. Jaryo.
Tsokolate. Tsokolate. Ang daming nabudol dito. Chair. Ayan, chair. Dito guys, ang answer po ay letter B, Chenelas. Ayan po yung TS. Ayan yan, Chenelas. Ayan po. So answer dito, may tuturing na digrapo or digraphs. Ayan, Chenelas po. Next question, number 8. Sa mga interested na mga Macboards, ayan, Macboards question, PM nyo lang ako sa Blue App. Just search Sage LPT, lalabas agad yan siya, guys. Nagpo-post din ako dun sa page ko, guys, ng mga free na Macboards exams. Ito, madali na lang to, guys. Gasgas na to kasi pabalik-balik man siya. So, sa lahat naman ng review materials, ganyan kahit sa mga online review, nandoon to. Always present. Hindi siya nawawala. Basta na may keywords kayo dito guys na hanapin niyo yung keywords. Sorry, may ano-ano. Yung hindi ko na-edit tong ano natin. Yung keywords na tatlong tuldok. Ito guys, tatlong tuldok. Ay, sorry. Ayan o, tatlong tuldok. Ano ba yung tatlong tuldok na yan? Yung ganito, ay, dot, dot, dot. Ayan. Isang paraan ng pagkuha ng datos na ginagamitan ng sunod-sunod na tatlong tuldok para ipakita na may mga bahaging hindi na sinipi ng talata ay ayan. So dito, hindi siya synthesis. Pag sinabi nating synthesis, ayan yung combines ideas. Combines ideas. Abstract, hindi rin. Yan yung summary of research work, yung abstract. Synopsis, hindi rin siya. Yung synopsis pala. Synopsis, yan yung summary. Summary po yan. Answer po dito ay ellipsis. Yan yung tandaan nyo yung tatlong tuldok. Basta tatlong tuldok si ellipsis, guys. So next question, number 9. Math ulit. May math ulit. Ayan, mag-compute muna kayo guys dyan. Kuha kayo ng ano nyo, papel nyo. Ayan, mag-compute muna. Okay, ayan. So, yung iba siguro, memorize na nila yung sagot dito. So, kung hirap ka sa math, memorize mo na lang din kasi pabalik-balik man to. Ayan, si Miss Ramos has a budget of 50,000 for out-of-town assignments. On a particular trip to Palawan, she spent 10,000. Bongga si Miss Ramos, marami siyang pera. For food, for food, 10,000 for food, 15,000 for transportation, and 20,000 for hotel accommodation. For this trip, she spent blank of her monthly budget. So, ipag-plus muna natin sila lahat, guys. So, 10 plus 15 plus 20 and plus natin sila and then 45,000. Ang bilis 45,000. So yung 45,000 na yan guys, i-divide natin siya sa i-divide natin sa 50 and 50,000. Ay sorry. 50,000. I-divide siya sa 50,000 tapos ang sagot guys ay 0.9. Ayan po. 0.9 or 90 sa percent 90. Okay, ayan. 0.9. Ayan, or 90%. Ayan po siya, guys. Okay, next question po tayo. Next question number 10.
So, ayan na, si love sonnets na hindi nawawala. Walang katapusang love sonnets. Love sonnets, guys. Kapag wala si Ofelia Di Mantala dito, pag andito si Ofelia Di Mantala, siya yung answer. Pero dito kasi wala si Ofelia Di Mantala. Silang dalawa kasi tama naman silang dalawa eh. Si Edith at saka si Ofelia Di Mantala. So dito ang answer po ay Edith Tiempo kapag wala si Ofelia Di Mantala. Si Edith Tiempo po. Pero pag andyan si Ofelia Di Mantala, ang answer po natin, mas priority natin si Ofelia Di Mantala. Ayan po. Next question, number 11 po. Ang bibilis nung walang mata. Okay, dito number 11. Mona Lisa and the Last Supper is to blank as Sistine Chapel is to Michelangelo. So, tanggal na dyan si Van Gogh. Siya po, guys, yung sa Starry Night. Ayan. Starry Night, siya doon. Si Juan Luna, hindi rin. Si Juan Luna yung Spolarium. Ayan yung first, anong tawag dito? First gold medal niya. Spolarium. Tapos si Donatello, siya yung sa David Bronze. Sorry yung sulat ko, guys. Pangit talaga yung sulat ko. Ang answer po natin ay Da Vinci. Ayan. Siya po sa Mona Lisa at saka The Last Supper. Okay, next question. Number 12. Yes po, recorded po ito. Ipopost ko to sa YouTube at saka sa TikTok. Ayan, bumalik na naman ito na ano ko na to eh. Before, di ba? Nung mga sa past sessions natin na flex na natin to. Dying without seeing the dawn. Answer po natin ay si Elias. Ayan, refer to the regret of not seeing the liberation of the Philippines which was expressed by the dying character Elias. So, dito guys, yan yung sa novel ng No Limitang Hirin ni Dr. Jose Rizal. So dito guys, nung namamatay na si Elias, yan yung binanggit niya no, nagtula-tula pa siya bago siya mamatay. Dying without seeing the dawn. Pero ang meaning lang naman yan is like parang regret no, nagre-regret siya na hindi niya na makikita, hindi niya na aabutan yung makita yung Pilipinas na may freedom na. Ganun guys. So, ang sad no, ang sad lang kasi namatay na siya. Hindi niya na nakita. Okay, next po, number 13. Ang dali na lang to kapag Jose Rizal was exiled in Dapitan. Ayan, Dapitan. So, sinong nagpatapon kay Jose Rizal sa Dapitan, guys? Sino nagpatapon kay Jose Rizal sa Dapitan? Yan ay si pag D, Dapitan, Dapitan, pag Dispuhol. Ayan, Dispuhol. Dispuhol. Pag nagpapatay naman kay Jose Rizal, ang tanong, sino nagpapatay kay Jose Rizal? Si Polavieja. Polavieja. Kasi patay, 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 Polavieja. Ayan po. Next question po tayo, number 14. Ito din, hindi to nawawala guys. Tong dalawang ano na to, tong nakakalitong dalawang Jose. Dalawang Jose. Ay, ah, tatlo sila dito pero yung dalawang Jose talaga dyan yung nakakalito silang dalawa. Si Joseng Sisiw at saka si Joseng Batute. Yon. Joseng Sisiw at saka si Joseng Batute. Number 14, Joseng Sisiw was the pen name used by, sino siya guys? Pag si Joseng Sisiw. So meron tayong mnemonics dito. Si Side at saka ayan, Side. At saka si, tawag dito, Bako. Ayan, Bako.
Kapag husing sisiw, guys, husing sisiw, yan si Jose de la Cruz. Ayan siya. Siya yung side, guys. Kapag Jose Corazon de Jesus, siya yung bako. Kasi yung bako dyan, oh. Yung Corazon, ayan. Siya yung bako kasi Jose yung batuti. Ayan. Kapag basta Hoseng Sisiw, side, Jose de la Cruz. Kapag Hoseng Batuti naman, yan ay si Jose Corazon de Jesus or Bako para mas madaling ma-memorize. Next question, number 15. So nakakalito din to guys, no? Number 15, the criminal was dared to, ito po yung ano natin, keywords, dared to blank the source of information. So dito guys, tanggal na agad si bear. So may nag-answer ng bear, hindi po yan. Sa pag bear po, yan yung ibig sabihin niyan is to carry or endure. Or endure. Ayan. Kapag, kapag bear, ayan po, means to carry or to endure. Or endure. Pag bore naman, tanggal din yan si bore. Kapag bore kasi, ibig sabihin yan, causing boredom. 'Di ba? Boredom, boring. So, dito kasi, blank, the source of information. It's either letter A or letter C. Si bear kasi, siya po yung, ibig sabihin kasi ng bear, expose. Expose or reveal. Pareha sila ng meaning ni bird. Pero si bird kasi, past tense po siya. Past tense na to siya. Etong si bear na letter A, base form. So, anong gagamitin natin dito, guys? Base form or past tense. Sabi dito, the criminal was dared to blank the source of information. Base form po tayo, guys. Base form po, letter A. Bear po ang tamang sagot. Ayan, base form. Very good po, very good. Ayan. Ayan po, so last question natin yan, guys. Maraming maraming salamat for spending your time with me. Ayan. So, follow lang kayo sa akin if you want more review na free let sessions like this, guys. And meron din ako, nagpo-post din ako ng mga mockboards na free sa page ko, sa Blue App. Search nyo lang dyan. Or kung gusto nyo ng maraming maraming talaga na questions na pangmalakasan talaga, guys, na feeling ko talaga maraming magta-top notch dun at papasa, guys. So, kung gusto nyo yung exclusive talaga na maraming hindi kayo maubusan ng questions na Prof. Ed at saka Gen Ed or major sa social studies, message nyo lang din ako kung interested po kayo. Ayan, so maraming salamat po. Bye-bye! Maraming salamat and good luck. Sana maraming mag-top notcher at pumasa dito na viewers natin. So aim nyo guys yung high rating high rating talaga ang i-aim nyo ha. Ha? Gusto ko i-flex nyo sa akin yung mga ano, sir, ganito, 91 po ako, 90 ako, sir, 89 po ako, ganyan, 88 po ako, sir. Ayan, gusto ko yung ganon. Ayan pa, love lots.